Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. At nais ko po kayong i-welcome sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran or Up Batangas. As usual ho, ang ating mga kasama po sa ating programa, ang ating po mga ipinagmamalaking kaibigan, galing po sa Rotary Club of Lipa South, si Past President Ding Andal. Good morning, Ding. Good morning. Your microphone. Good morning, Jerry. At kasama din po natin ang ating kaibigan galing po sa Rotary sa Batangas Chamber of Commerce and Industry, kay President Pedrito Calao. Good morning, Jerry. Good morning sa inyo lahat. At another officer from Rotary Club of Lipa South, kay Director Mar Amparo. Good morning, Jerry, sa mga nakikinig. Salamat. And then ang ating pong partner, Secretariat, tumatayong Secretariat po si Executive Director Meds Kahanding ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga sa inyong lahat, Up Batangas. Okay, ngayon pong araw nito ay tayo po'y live na nag-broadcast galing po dito sa Blue Sapphire, courtesy of Dean Go, at siya po ay member din po ng Rotary Club of Lipa South. At sa tulong din po ng ating kaibigan ng 98.5 FM na si Dennis Macanaya, at sa kaibigan po nating si Edwin De Jesus ng Cable TV. At ang ating pong mga technical personnel po ngayon ay pinangunahan po ni Sergeant Ruel Villaruel, ni Flor Huerno at Dan Hogo. So ngayon pong araw na ito ay ang pag-uusapan ho natin ay tungkol po sa lupa, no? Kaya tayo po ay nag-imbita ng mga makakatulong sa atin sa pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga tagapagsubaybay at mga nanonood tungkol ho sa papel na ginagampanan po ng Assessor's Office dito po sa Batangas. And also, nag-invite din tayong galing po sa mga real estate industry. Pero gusto ko na po munang ipakilala po ang ating guest galing po sa Provincial Assessor's Office ng Batangas, si Mr. Eduardo Cedo. Magandang umaga po sa inyo, Kaed. Magandang umaga po sa inyong lahat, kay Jerry, sa panelist po, at sa lahat po ng nakikinig sa Up Batangas. Marami pong salamat at ako'y naging isa na imbitahan dito sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. And kasama din po natin ang isa po sa mga realtor dito po sa Batangas. Siya po ay, anong posisyon niya? The chairman ng Convergence Realty and Development Corporation, si Mr. George C. Good morning, Mr. George. Good morning ho, Mr. Zamudio at ating mga panelists. Good morning mga panauhin ng Up Batangas. Akala ko kanina foreigner ho kayo. At dito tayo pinanganak na. Pala kayo magtagalog. Thank you very much and welcome sa programa natin, George. And siyempre, kung may mga tanong po kayo sa Bureau of Internal Revenue, mayroon po kaming in-house na resource person ng aking pong asawa, si Nilda Zamudio. Yes, good morning po sa inyong lahat. Yan lang po kung if in case mayroon po kayong tanong. And then, kasama din po natin ang isa pang grupo ng mga realtors po sa Lipa City, sila Aida Morada and Jimmy Morada. Good morning sa inyo, Jimmy and Aida. Magandang umaga din po sa inyo at sa mga kasama ko, lalo na sa Chamber of Commerce and BIR, si Mr. George C. and Mr. From Assessor, si Engineer. Magandang umaga po muli. At saka yung Rotary Club of Lipa South. Rotary Club, kapartner ko po kasi from Lions Club naman po ako, from Rosario, Batangas din. So, nagkakaisa po tayo na mithiin sa ating po mga ginagawang ito. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong tagapakinig. Kami po ay nagpapasalamat at kami po ay naimbitahan dito sa ating pong sponsor sa Rotary Club of Lipa South. Maraming pong salamat. Okay, para po sa interest ng ating pong mga nanonood ngayon at mga nakikinig, siguro ang una ko muna pong itatanong kay Provincial Assessors ay ano ba ang papel na ginagampanan ho ng Provincial Assessors Office para sa impormasyon po ng ating mga nakikinig ngayon? Ang Assessor's Office po o ang assessor ay nakatalaga under Section 472 ng Republic Act 7160 or the Local Government Code of the
of 1991, unang-una na po ay ini-ensure po ng assessor na ang lahat ng policies, laws and policies regarding property valuation and taxation ay na-enforce. Second, ang assessor po ay kinakailangan na lagyan ng tasa ang lahat ng ari-ariang natitinag, kung kaya't kinakailangan siyang umuli sa lahat ng kanyang nasasakupan na lugar. Ang assessor din po ay kinakailangang mag-install ng tax mapping system so that ang lahat po ng property ay ma-identify lahat at magkaroon ng link ang record natin sa office sa field o sa field naman po. So there will be a linkage of our record, office record, and also in the field. Kung kaya ang tax mapping po ay ginagawa natin so that there will be a property inventory and there will be an identification of each property. Kung sa atin po sa BIR, meron tayong taxpayers identification number, sa assessor po meron din siyang property identification number. So ang isa pong property ay may property identification number which is different from any other property kahit saan pong lugar ng Pilipinas. Very unique po ang kanyang number, kung kaya't design lamang po siya dun sa property na yan. Okay. At kami rin po, ang assessor ay kinakailangang magpresenta or tumayo bilang respondent, halimbawa, sa mga tasasyon na kinu-question ng ating mga taxpayers. Minsan po, or kung halimbawa po hindi satisfied ang isang taxpayer sa action ng assessor, pwede po siyang isangguni niya ang kanyang apila o mag-file siya ng appeal sa Local Board of Assessment Appeal ng city o ng probinsya na sumasakop doon. Ang pinakamahalaga pong gawain ng assessor ay ang pagtatasa ng mga ari-arian. So, ang mga ari-arian pong subjects sa real property ay ang lupa, bahay at makinarya. So, yun pong tatlong yun. Bagamat hindi siya sinabi directly na sinabi o sinight sa local government code, pero sinasabi naman po siya na ang probinsya, syudad at munisipyo na nasa sa Metropolitan Manila area ay maaaring magpataw ng kaukulang buwis sa lupa, bahay at makinarya. Good morning po, Mr. Engineer. Magandang umaga po. Ang akin pong katanungan ay tungkol po doon sa mga ikino-convert na properties. Paano ba ang sistema po ng pagko-convert ng properties? Okay. Dalawa pong ahensya ng pamahalaan ang maaaring puntahan ng isang real property owner para po i-convert o i-reclassify ang kanyang property. Under the Comprehensive Agrarian Reform Law, which is RA 6657, pwede pong i-convert siya through a conversion order by the Department of Agrarian Reform. The other agency is the local government unit, which under Section 20 of Republic Act 7160, the local government unit has the power to
reclassify the property. So there are two options. You may convert it through agrarian, or you may reclassify the property through the Sangguniang Bayan. Kunwari po i-convert ito agricultural to residential, ilang pong porsyento ang bayad dito? May sinasabi po tayo na conversion, reclassification fee. I am particular with the local government unit kasi po we are under the local government. Ang local government unit po ay may kanya-kanyang ordinansa hinggil dun sa reclassification fee. Kaya kami po sa Sangguniang Palalawigan, sa nalalaman ko ay wala pa ho kaming fee na hinihingi. Dahil kasi ito pong mga ordinansa na gagawin sa Sangguniang Bayan, which is subject to reclassification fee. Ito po, ang ordinansang ito ay dapat dalhin sa Sangguniang Palalawigan for review ng Sangguniang Palalawigan. So yun pong reclassification fee, may kanya-kanya po ang bawat bayan. Depende po sa itinaga na taripa. Kung kaya't hindi ko po tuwirang masasabi kung magkano ang bawat reclassification fee. Kaya may bawat bayan po ay may kanya-kanyang ordinansa. Salamat po. Okay, yes. Kay engineer po ulit, ang katanungan ko po ay kung ang isa pong property ay ang kanyang classification ay industrial na, ito po ba ay dapat pandumaan sa agrarian para sa certification or clearance? In terms po ng sa assessor's office po, dahil kasi meron po diyang ipinasa ang Bureau of Local Government Finance ruling na kung magkakaroon ng reclassification, kinakailangan na magkaroon ng clearance from the agrarian para po maiwasan natin yung pagkakaroon ng problema kung halimbawa tenanted yung lupa. So kinakailangan pong may clearance, and usually po even dun sa conversion order, meron din pong kinakailangan na clearance from the agrarian tungkol po sa mga tenanted land. Satisfied, Aida? Ang property po ay industrial na. Declare na po siya ng industrial. Ngayon po ay parang hindi ma-transfer at hinahanapan pa ng clearance from the DAR. Yun po lang po ang gusto yes, opo. Dahil kasi ganito po, maaari po yan ay mangyari kung halimbawa dadaan po sa Register of Deeds, tama po? Yan. Dahil kasi po, kung ang lupa ay na-reclassify na before the implementation of Republic Act 6657 o yung tinatawag nating CARP, that is in 1988, hindi na kinakailangan pong dumaan siya sa clearance sa agrarian. Pero kung minsan po kasi hinahanap ng Register of Deeds yung clearance sa agrarian dahil kasi kung ang reclassification ay nangyari after the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform. Ganun po yan. Marami pong salamat. Okay na ba yung sagot, Aida? Okay na po, naklaro ko na po. Okay. Masyadong marami na agad yung ating concern talaga sa assessor. Hindi ko akalain na ganoon pala ka-importante ang ginagawa ng ating provincial at saka city assessor. Opo. So, bago tayo magpatuloy ay gagawin ko muna ang pinakamahalagang pakay ko ngayong umaga. Ito ay ang batiin ng aking tanging katangi-tangi na asawa, si Tita, ng happy birthday. At sa lahat po ng celebrant ngayong umaga,
ngayong araw na ito. Happy birthday sa inyong lahat. Gayon din, batiin natin ang mga manggagawa sapagkat kahapon po ay kinikilala natin na araw ng manggagawa. Binabati ko mga manggagawang taga-konstruksyon, taga-farm, taga sa lahat, ang ating mga kaminero at ang mga manggagawang silyon. Siyempre, kahapon ay mayroon kaming kaunting kasayahan dahil sa ating ang pinararangalan ang dakilang araw na ito para sa pagkilala sa mga manggagawa. So, pinag-uusapan natin ngayon ay ang valuation ng property. At ang sabi mo ay ang Engineer Ed ay ang role ng assessor ay ang bigyan ng karampatang halaga, tinatasahan ang halaga ng mga property ng na lupa, bahay at makinarya. Ano po ba ang batayan na ginagamit ng assessor sa pagtatasa ng mga property natin? Okay. Ang batayan po ng ating assessor sa pagtatasa ay tinatawag natin or yung binabase natin o binabatay natin dun sa talatakdaan na ginawa ng Sangguniang Panlalawigan or Sangguniang Panlunsod. Ano po? Ito po yung tinatawag na schedule of market value. Okay? Ang bawat property po ay may kanya-kanyang halaga na itinaya. Nakalagay na po yun doon. Per square meter. Ano po? Kung sa lupa ay per square meter, pati nila po sa building, per square meter din po in terms of floor area. Meron po tayong tatlong approaches to value. We have the cost approach, the income capitalization, and we have the market sales approach. Okay. Usually po ang ginagamit natin, lalo pa po sa lupa, ay itong market sales approach or sales approach na ang pinagbabatayan po natin, kumukuha po tayo ng data dun sa ano ang mga naging bilihan, yung kasalukuyang bilihan ng lupa dito sa lugar na ito. Okay. Maaari din naman po na humingi tayo ng tulong sa mga realtors dahil kasi sila ang nakakaalam, may mga idea sila tungkol sa halagahan. Yung bangko, maaari din pong kuhanin natin ng ating data, and then we analyze this data at para po natin makuha kung anong itataya natin o itatalaga natin na halaga per metro kwadrado para sa lugar na yon at dun sa klase ng lupa na naroroon. Dahil kasi meron po tayo sa real property taxation po, meron tayo na 7 klase ng lupa. Okay? Meron po tayong residential, agricultural, commercial, industrial, mineral, timber, at special. Ano po? Special classes po, naririyan po yung kung ang gamit ng property ay hospitals, scientific, cultural, and then all those properties na ginagamit bilang ng local water district at saka po ng government-owned and controlled corporation engaging in the distribution and transmission of electric power. Sila po yung mga special classes. Mahalaga pong magkaroon ng kanya-kanyang klase dahil magkaroon ng kanya-kanyang classification dahil naririto po yung pagkakaiba-iba ng halaga ng property. Sa atin po, sa pag-aaral natin sa kasalukuyan, pinakamataas po sa ang halaga ng commercial. Kasi kung makikita po natin sa katulad po ng Lemery, Batangas, makikita po natin dyan na ang Lemery ay nagsaserve sa ilang bayan, okay? Parang Central Commercial District po ang Lemery ng iba-iba pang munisipyo. Kung kaya't mataas ang halaga ng lupa sa Lemery in terms of commercial. Ano po?
maaari po na nagkakahalaga na dyan ng mga 20 hanggang 30 per metro kwadrado. Pero in terms po ng residential, maaaring nasa mga 5,000 o 3,000. Kaya depende po siya sa classification ng lupa. Kailangan pong maklasify natin ang lupa at meron pong kanyang nakatalaga na halaga para doon. Sa industrial naman po, meron tayong regular industrial at meron tayong industrial estate. Okay. So depende po 'yon. Magkano ba ang bilihan sa ngayon sa regular na industrial at ito naman pong industrial estate kasi ito po'y parang subdivision na rin siya. Nagkakaroon ngayon siya ng halaga batay sa bilihan na nangyayari between the locators and the developers. Ganon din naman po sa residential subdivisions. Depende po yan. Kasi may mga residential subdivisions tayo na primary. At meron naman din po tayo na yung regular subdivisions lang. Makikita po natin sa probinsya ng Batangas, malakas po ang dating ng residential resorts natin. Makikita po natin yan sa Nasugbu, sa Laurel, sa Talisay. Ito po talaga, nagtutok-mutok mo po dito ang residential resorts. Naririyan na po sa kasalukuyan yung Hamilo Coast. Okay. Naririyan din po yung pinakamataas natin na residential resort sa Nasugbu, yung Punta Fuego natin. Okay. So, kinakailangan po magkaroon ng classification ng property at magkaroon ng kanyang kaukulang halaga. Naririyan po rin ang pinagbabatayan, yung actual use naman po ng property natin para malaman naman natin kung ano ang kaukulang assessment level na gagamitin natin in order for us to determine the assessed value or the base value for the tax. So, after na ma-determine po natin yung market value, we apply the actual use of the property. Ano ba siya? Ginagamit ba siya residential, commercial, industrial, timber, mineral, or special? Dahil kasi maaari po ang isang lupa ay nakatayo sa commercial zone, pero ang gamit po mismo ng may-ari ay residential. So, may difference po in terms of level of assessment. Mas mababa po sa atin po sa panlalawigang pamahalaan ng Batangas, mas mataas po ang commercial level of assessment for land. That is sa ngayon po ay 25%. In terms of residential, we have only 5%. So, naroon po halimbawa po siya nakatayo sa magkatabi lang siya, sabihin natin nasa commercial area siya, yung primary zone. Halimbawa po sa Illustre Avenue ng Lemery, sabihin natin na ang talatakdaan po dyan ay nasa 17,000 or 15,000 sa ngayon. Kung halimbawa po magkatabi siya, babaluhan natin siya ng 15,000, sabihin natin po. Pero yung isang gamit, yung isang property, ang ginagamit niya ay residential, so we will be using the level of assessment of 5%. Samantalang yung gumagamit talaga ng commercial, 25%. So, ang tax base po ng commercial, mas malaki kaysa dun sa residential. Naroon po yung sinasabi natin na equitable distribution of tax burden. Batay po sa gamit. Sa makatuwid pala'y batay sa gamit at batay sa tinatawag nating market forces. Yes. Ngayon, bisita po natin dito ang ating isang developer. Ano po ba ang mga karaniwang concern na natatalakay natin regarding the assessment of properties? Si Mr. George C. Yung unang concern natin ay yung development ng area ho, no? Dahil pag may negosyo to be done, then we are going to fulfill all the requirements ng gobyerno, whether it is paper permit requirements or assessment requirements. Dahil pagka ito ay tiningnan natin na itong era ay umuunlad,
kakayanin nating bayarin mga ito. Kapag hindi natin nakita yung area ay umuunlad ng mabilis, edi maski mababa ang babayarin, matutulog lang ang ating investment. So ang masasabi lang natin dito sa Batangas, and with the help of organizations like yourself, tulad nito ay feeling natin very organized ng Batangas with the help of Rotary and Batangas Chamber and yourselves. Nakikita natin na mataas ang interest ng mga tao dito na umunlad at gumawa ng negosyo. So this is one of the factors we see that is a very big plus for Batangas. Magandang umaga po, Engineer. Narinig ko po ang inyong mandato na kailangan ay magandang record ng assessment at lahat. Ang tanong ko po ay gaano po ka-updated ang provincial assessor ngayon regarding sa kanilang mga recording, lalo tigit at yung record at saka yung field kung ito bagay nagtatali, dahil ang pagkakaalam ko po ay may revision yan every 3 years. Opo. Gaano po ka-accurate ang ating sistema ngayon sa Provincial Assessor's Office? Bagamat ang Assessor's Office po sa panlalawigang pamahalaan ay hindi computerized, dati po kasi computerized yan, pero all the while nawala po yun. Amin pong masasabi naman na updated po kami sa ang record po namin ay updated. In fact, ang Assessor's Office po, unang-una na updated siya sa ngalan ng valuation, dahil kasi regular conduct po ng revision ang ginagawa ng pamahalang palalawigan. Dahil kasi po may mga lungsod o palalawigang pamahalaan na hindi regular ang revision na ginagawa, pero ang pamahalang palalawigan ng Batangas ay katatapos lamang po ng revision para sa 2010. So maaari pong sa old record natin ay masasabi natin na updated tayo, but ito po naman ay palibhas ay regular na dapat ay magkaroon ng inventaryo o pagtatasa sa mga property na walang record. So, pagkatapos po ng revision, ang ginagawa po ng assessor dyan ay pupunta una uli siya sa field at para po siya mag-assess ng mga properties. Yan po kasi talaga ang primary function ng assessor. So, after the revision, expect us that we will be having a saturation drive in such a way that all these newly constructed properties, buildings, and improvements ay ma-assess po. In terms naman po ng transfer, yan po ay transfer of tax declaration. In terms of transfer of ownership, yan po ay kung dinadala po sa amin ang transfer, yung mga dokumento ng pagtatransfer, ay ma-update po namin kung sino ang sa ngayon ay may-ari na ng lupa o ng mga ari-ariang di natitinag. Salamat po. Mar? Good morning, Engineer Cedo. Isang karagdagang tanong pa. Tungkol din sa mga investor na nanggagaling sa kamay nila, mga investor. Ito po ba ang mga permit po ba nito ay nanggagaling sa national o sa inyong probinsya? Ang development permit po, siguro po yun ang ibig sabihin. Ang development permit po, ang nag-i-issue dito, ang local government, yung pong municipal government office. Hindi po ang nag-i-issue dito ng development permit ay ang provincial government, ang municipal government po dito. Ngayon, para po, ibig ko lamang po magbigay ng karagdagang impormasyon
impormasyon, ang real property taxation po sa Batangas ay umaagapay po sa development po na nangyayari sa Batangas. Kinakailangan kasi po yung real property umagapay sa development ng Batangas. Kung kaya po, aside from regular residential, regular commercial, makikita po ninyo dun sa bagong ordinansa natin, meron na po dyan na yung commercial beach resort. In terms of commercial, ano po? Commercial beach resort, ano po? Commercial regular, in terms po ng may commercial lake resort, may commercial mountain resort. Yan po, kung sa kung po may variation at kung kaya't nagkakaroon ng variation ng value, ano po. Doon naman po sa regular residential, aside from regular residential, we have residential subdivisions, residential resort subdivisions. Yan po. So, umaagapay po siya dahil kasi hindi lamang naman po siya residential subdivision sa ngayon ang nangyayari na eh. Residential resort, nagiging pamoso po ang Batangas sa residential resorts and commercial resorts. Thank you. Sa inyo pong mandato, ano po bang porsyento ng binabayaran sa BIR ng pagkaka-convert po ng agricultural papunta po sa residential? Siguro mabuting magtulong dito ang taga BIR si Lynn, si Madam Lynn at saka si Ed. So actually po, as to the conversion, wala naman pong binabayaran ang isang taxpayer sa BIR. Nagkakaroon po ng bayarin ang isang tao kung nagkakaroon ng paglilipat po ng property, be it bilihan, state tax, or donor's tax. Salamat. Tungkol naman dito sa mga nagde-develop, kamukha ni Mr. George C. Sa isang development project, ang cost ng per square meter hindi pa na i-convert to sa residential, papunta sa residential, magkano ba ang ginugugol natin? Tamis 4 po ba ang per square meter pag na-convert na ito as developer po? Dahil ho sa may tao tayong nag-ayos niyan, hindi ko alam eksakto kaano ang ginagastos. Pero meron tayong mga classifications ng gastos dahil meron tayong mga studies na kailangan gawin, mga surveying, mga putting improvements. Then we have those processes that we have to pay certain fees to the government, no? And then of different agencies, meron kanya-kanyang mga table of fees, no? We have the housing agencies, we have the DAR, we have the local government. So there's someone in our group that takes care of all of these. No, ang gusto nating ma-point out rin ulit ay ngayon ay meron na tayong local government code that allows each government to determine how active or how they will create the collections as well as use the funds in bettering the province so that it will become competitive. If you have a country that is where the states or provinces are competitive like in the US, edi naglalabanan sila pagkuha ng investments, no? In the Philippines, we compare ourselves to Southeast Asia, or one province compares itself to another. You are looking at both the amount that you are raising versus the benefits that you are giving. So some of the most expensive countries in the world, if you go, pag tayo ay nasa New York o sa Hong Kong, ay napakamahal, pero ang benefits is so high that the income is 10-20 times higher per project than the Philippines for the same investment. So the tax is high, but the infrastructure, speed of ability to raise finance, ability to market, communications is so efficient that nagiging worth it. So each of us have to work together
para ma-hit natin yung tamang combination ng cost versus benefit sa infrastructure. And CONDEV is very willing to work together with government and all the organizations in the province because it's good for all of us na umunlad tayo, no? And you know, with the invitation of the chamber and our friends, we have been doing this business here a long time. We have picked we have this project Bel Air Residences in beside Fiesta Mall in Lipa. We picked a very good location. We find that our dealings with government has been reasonable. They make us give the requirements, the plans, and so forth, and you know, and then we work out the whatever the permits and arrangements, and we're quite happy with our experience here in Batangas. At nakikita natin na ito ay, as earlier when we have been discussing, it is a logistics center. Sana ay mabuksan yung airport dahil with the port and airport, you are a match to any city in the world. If you have a port and you have an airport, pwede niyong kalabanin any city in the world. But Batangas is not just a logistics center, it's also a tourist center. And as a tourist center, you don't only have the sea, you have the sea and the mountains. No? And then in terms of the people, education, you have some of the best universities in the country here. No? And in terms of the people, you have entrepreneurial people. So lahat ng combination ng hinahanap ng not just a developer but any kind of organization or people looking at development, Batangas has all the components. Ang kailangan lang ay ma-put together lahat ito at lahat tayo magsama-sama para itong Batangas ay, I think it can overtake any city. It has the resources and the qualities to overtake any other city. No, we can match Manila, we can match Cebu, we can match any city in the country. Salamat, George. Palagi kayo dapat ay magpalakpakan tayo dyan sa pananaw na yan ng mga investor dito sa atin. Dapat nating dapat na maging malawak ang ating kamalayan kung ano ang galing ng ating Lipa at ng ating Batangas. Natural na narito sa atin ito, mapagyaman na lang natin. Okay, tayo po babalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala galing po sa main studio. Tayo po napapakinggan pa rin sa 98.5 at tayo po mapapanood sa Cable TV Channel 60 po sa Lipa, and tomorrow ho sa DWWD 1134. And once again, gusto ko pong pasalamatan po ang Blue Sapphire for hosting us here at Blue Sapphire Hotel. Usapang pangkaunlaran at bisita po natin sa ating palatuntunan ngayon ang mga tao na makakatulong po sa atin sa pagpapaliwanag po sa tungkol ho sa market value ng lupa dito sa Batangas at iba pa mga components po nito. At ibibigay ko po ang microphone kay President Ped Calao para sa kanyang susunod na tanong, and then meron tayong bagong dating na kaibigan, participant sa ating attendee sa ating programa. Meron po tayong bagong dating na bisita, panauhin si Mr. Kiko De Villa ng San Jose, Tibaan. Siya po isang egg producer, member din po ng Batangas Chamber, konsehal po ng San Jose, chairman po ng Unified Batangas Hog Raisers at isa sa mga leading egg producer po dito sa lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po, Don Kiko. Magandang umaga po sa inyo. Malakas naman po boss ko. Pasensya po kahit medyo na late. Kala ko po yung 9:30. Yung pala yung 8:30. Nandito nagpapasalamat po ako na ako'y naimbita rito. At kung makakatulong po kami sa aming munting makakayanan sa pagpapaunlad pa ng Batangas, ang naniniwala po kami na maunlad ng Batangas. Ito pong huling narinig ko ay tama po yun, naroon na sa atin ng pier. Kasunod na po ay dapat nga ay international airport. Dahil dito po kami biniyayaan ng pinakamagandang klema
May mga lugar po kami na sa baybay dagat, sa palagay ko kami ang pinakamahabang baybay dagat, isa. Na po ito ay magiging non-tourism. Ang gitna naman po ay ang aking pong pananaw ay sa pamamagitan ng hayupan. At ang hayupan po naman ay hindi naman magiging sagabal, sapagkat ngayon po yung waste management natin ay napapakinabangan na. Ang amin po sa poultry ay nagagamit na as organic fertilizer. Sa katunayan po, may dalawa ng kumpanya na nag-produce sa San Jose ng organic manure na para sa fertilizer. Ang seeds po na isa sa component na pinakamalaki na ngayong kooperatiba ay nag-start po sila ng biogas at ang kanila pong buong na yun, ang tawag po Soro-Soro, ay halos lahat po sila ay naka-biogas na. Ito po ang aming isa pa ring hinahangad na magamit namin ang aming waste management control para sa environment protection. Dahil po sayang po ang Batangas. We were really blessed. Nagkabagyuhan na po lahat ng dumaang kalimidad. We were still lucky to have this kind of weather. Salamat po at kami matutulungan ninyo sa buong pamamaraan at hindi po lamang yan ang aming industriya. May mga sa paghahalaman po ay kami po ay namumuno rin. Kaya lang po ay sa pamamagitan ng kami po ay nahingin ng kaunting tulong din kasi hindi kami natutulungan ng gobyerno. Siguro po ay mas magaling walang tulong ng gobyerno kundi pribadong citizen ang tutulong sa amin. Dahil pag ang gobyerno ay hindi po yata nagagamit po yata sa politika, hindi po maganda yon. Kaya po kami ay narito, tinignan ko rin po ang anyong usapan ba ito ng politika dahil ilang araw na lang po at politika at meron na po tayong eleksyon. Ito po mga ganitong usapan ay nakakatakot puntahan sapagkat hanggang maaari po ang isang asosasyon ay dapat hindi haluan ng politika. Ito po ay dapat neutral at ang mawawala po ang samahan ng isang samahan kung ating pong didiktahan ng politika. Ulitin ko po, ako pinagpapasalamat sa inyo at kung kami po may itutulong sa aming pong munting kakayanan, nahanda po kami. Maraming pong salamat, magandang umaga po sa inyo. Salamat, Kakiko. Yan baga ang Batanggenyo. So, Ed, at samantalang tayo ay natutuwa kapag ang ating mga property ay nagtataasan ang value. At natatakot naman kami sa kinalin, sa taga-BIR, baka naman malaki ang aming magiging buwis kasama ang aming income tax at ang aming property tax sa ating city. But, o sa ating probinsya. Siguro kinakailangan pagtingnan ng assessor ang pagbabaluation, bigyan ng konsiderasyon yung development ng ibang sektor ng ating ekonomiya gaya nga ng agrikultura. Ito yung mga traditional na mga nandito at sadyang tayo ay mayroon talagang yaman, malaking potential regarding dito. Siguro hindi rin natin dapat mapabayaan na dahil sa malakas na taas naman ng ating mga valuation ay maging mahirap ang development ng ganitong sektor ng ating ekonomiya. Nice ko pong magkomento dun sa sinasabi ninyo sa agrikultura. Noon pong mga nakaraang pagtatasa natin, aside po sa lupa, ay binabayaran din natin ang puno. Pero sa ngayon pong bagong ordinansa na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ang pamahalaang panlalawigan po ng Batangas ay hindi na kumukolekta ng tax para sa mga puno. Inalis po yan. Dahil kasi po meron naman po siyang kaugnayan dun sa sinasabi ng pamahalaan na magtanim. At kung magtatanim ka, ay magkakaroon naman ng kaibat na taxes. So, parang hindi sila nagagandahan doon na ini-encourage mo na magtanim and yet you will be taxing them. Okay. So, inalis po yung tax for the trees. Ano po?
Yun nga lamang po, may mga bagong provision po dito sa bagong ordinansa tungkol sa pagtatasa ng ari-ari ang di natintinag. Yung pong mga idle lands. Kung ang may-ari ng lupa ay hinahayaan niyang nakatiwangwang ang kanyang lupa, meron pong 5% karagdagan na buwis para sa idle lands. Yan naman po. In relation naman po dun sa encouragement natin na magtanim. Engineer, gusto ko po sana dagdagan ang katanungan ni Engineer Andal regarding po sa mga investors dito napapasok na investors dito sa Batangas. Ang isang base ng isang investor katulad po ng mga nagde-develop ng mga properties ay sila ay bumibili ng lupa bago sila maglagay ng negosyo. Kung masyado po mataas ang assessment ay masyadong mahal ang lupa, isa ito sa magiging dahilan din kung bakit sila atras dahil masyadong mahal ang lupa. Yun ang unang-una. Ang ikalawa po ay yung pong tinatawag na high transaction cost. Kung masyado pong mataas ang gagastusin ng isang investor sa kanyang pag-apply sa pagde-develop ng lupa, maaari pong ma-discourage din ng investor. Sa dahilan na napakahaba po proseso, nakita ko po yung proseso ng pagde-develop ng lupa, ay napakarami pong dinadaanan. So, hindi ko kaya pwede natin gawa na unang-una, hindi pa natin pwedeng gawa ng paraan na hindi naman napakataas, kundi katamtaman lamang ang assessment o yung valuation upang itong bibili ng lupa ay kasi po kasama din sa project cost nila yun pag masyadong mataas ang lupa at mas bababa ang halaga ng lupa sa ibang bayan ay baka doon sila mag-invest. Aside from the fact na sinabi nga ng ating kaibigan George C. na maganda ang opportunities dito sa Batangas, pero sila po ay gumagawa din ng mga tinatawag na project cost o project study. Hindi ko kaya pwede natin gawing simple at mabilis at mababa ang pag-assess ng mga gastos nila? Kinakailangan po natin sigurong ipaliwanag paano. Dahil kasi siguro po nagkakaroon tayo ng misinterpretation in terms of assessment of real property tax. In terms of taxation, ano po? Ang assessor po ay maghahalaga lamang ng property batay sa actual use. Kung kaya, ang property na hindi pa nadidevelop ay maaaring in terms of agricultural pa lang siya. Ito pong mga investors natin, bumibili yan ng raw lands or yung sa physical, ano pa lamang po siya, agricultural land pa lang siya o raw land. Which is, dun po in terms of our assessment, ito po ang mga pinakamababa ng value ng lupa, yung agricultural land. Kasi minsan maaari pong yung sa ating tubuhanin, sa ngayon po ang valor lamang po natin ng tubuhanin ay 120 pesos per square meter. In terms of raw land, ayan po may mga realtors naman po tayo diyan. Narinig po ang mga developers. Ang developers po natin maaaring bumibili sila ng lupa na raw land which is amounting to 200 to 400 pesos per square meter. Kasi po pag nag-exceed na sila sa 400, hindi na sila makakapagtaas ng presyo ng kanilang develop projects. Yes. They cannot sell it anymore at a higher. Kung sila ay sa amin ng pag-aaral, kung mag-i-exceed sila sa 400. Samantalang in terms po ng assessor, babaluran lamang siya ng agricultural 100 pesos or 120 or much lower than that. Ito po, sa bagong ordinansa pa natin, yung mga raw land po natin, kasi dahil nga po nung nagkaroon na po tayo dun sa
gagawa natin ng schedule of market value. Ito pong well represented po ng realtors ang pagkakapagawa ng schedule of market value ng probinsya. Okay? Naririyan po si Mrs. Nena Alcantara to represent the realtor sector, real estate sectors, So, narurun po, pinag-aralan talaga kung ano ang marapat, yung karampatang halaga lamang. Okay? So, kaya lamang po siya nagkakaroon ng mataas na assessment pag naririyan na po at na-develop na ang property. Pero habang hindi pa na-develop ang property, kung roland pa, halimbawa ang ating prevailing diyan ay 1,000 pesos ang regular residential or regular industrial land, pinakamababa na po yun sa ating taripahan, 1,000. Kung siya ay undeveloped pa, adjusted ho ang value niya into 20%. So, pumapatak lamang na po na 200 pesos per square meter. Samantalang sa ngayon, ang umiiral na halaga nga, kagaya ng nasabi ko, nasa 200 to 400 pesos per square meter. So, hindi po overvaluation yung ating sa real property tax. Umagapay lamang po siya. Nagkakaroon lang ng halaga, ng mataas na halaga, pagka nagkaroon na ng development. Halimbawa, Engineer Ed, ay yung isang property sa tabi ng highway ay ginawang resort, sabihin mo ng resort. Nayari ngayon. Yun ba ay pagkatapos na mayari ay kaagad na bago ang valuation o hindi ninyo hihintayin muna na pakinabangan muna ng ang may-ari naman ay siyempre napakalaki pa ng naging pamumuhunan yan. Wala pa siyang tunay na nagiging value sa kanyang gamit. Kaganda po ng inyong tanong. Dahil kasi po, maipaliwanag po natin dito ang obligasyon ng may-ari na nag-develop ng property. Okay. Halimbawa po, ang isang tao bumili ng, kagaya ng sinasabi ninyo, bumili siya ng lupa at dinevelop niya into a resort. Okay. So, nung una, agricultural pa lang siya, Ngayon po, nagkaroon na siya ng development. Ginawang resort. Meron siyang swimming pool, meron siyang mga kabanya, okay, mga itong mga unit rooms, okay. Pagkatapos pong magkaroon ng construction at makomplete, may obligasyon po ang property owner na mag-declare ng halaga ng kanyang pag-improve within 60 days upon completion of this project. So, ito po ay ginagawa at obligasyon ayon po sa ating batas na magdeklara ng halaga kung magkano ang pagkakagastos niya. Okay. In terms po naman ng assessment, susulatan po namin sila. Okay, kayo po ay may katungkulan na ideklara. Pag po yan ay naideklara, halimbawa po ngayong 2010 yung nagawa yan, ang tax po niyan ay magsisimula pa lamang by 2011. Ganun po. Any assessment or reassessment made on the first day of the year shall take effect the following year. Yun po ang nasa sa batas natin. Okay. So, naipaliwanag po natin yung obligasyon ng may-ari at kung kailan magsisimula ang buwis. Ngayon, yung agricultural land po, sapagkat ang assessment ay batay sa actual use, magkakaroon din po ng pagbabago ng tasasyon sa lupa dahil hindi na niya ginagamit as agricultural. So, magiging commercial na po dahil kasi ginagamit na nyo as resort. Tama po? So, magkakaroon po tayo ng pagbabago ng tasasyon dun lamang sa lupa na yon na may pagbabago ng gamit. At yun din po ay magsisimula
sa susunod na taon. Ayun. Sa makatuwid, kung sinabi niyo ganito kalaki ang halaga ngayon, ay hindi pa kami bubuwisan ngayon ng batay dito. Hindi sa isang taon. Opo. Maliban na lamang, may pagkakataon po kasi na hindi nga alam ng may-ari ang obligasyon niya. Ang assessor naman, maaaring nakaligtaan din na i-assess. Halimbawa po, nagkaroon tayo ng improvement ngayong taong ito, 2010. Hindi na-assess ng assessor. Ano po? Lumakad pa ang 3 hanggang 4 na taon. Ano po? Pag in-assess po yun, magkakaroon siya ng back taxes for 2011, 2012, and 2013 kung kailan kinakailangan po siyang magbuwis. Doon pala lumolobo yung buhay. Hindi naman po siya lumolobo. Dahil kasi po, kung anong year po ang dapat ay binubuwisan mo na, ikukolektahin mo yun. Hindi lamang po siya dapat lumampas ng 10 taon yung pagbubuwis natin. Back taxes shall not exceed 10 years. Okay. Salamat na Engineer Cedo. Gusto kong tanungin si George. Lagi kong pinagmamalaki sa aking mga kaibigan sa labas ng Lipa na itong aming gusto dito sa aming Lipa ay ito ay business friendly at ito ay mahusay dito ang mag-transact sa amin. I-share mo naman sa amin kung ikaw ay mayroong sa iyong pagde-develop dito ay nagkaroon ka ba ng ano bang experience mo dito? I-share mo naman sa amin. Ang experience natin dito sa Lipa ay reasonable ang gobyerno dito. Pero itong mga requirements ay talagang nire-require sa atin, which is good for the Lipa and for the province of Batangas. And this is actually a good balance. Dahil sa pagka masyadong maluwang yung probinsya, saan naman magkakaroon ng planning at order sa yung pag-develop. No? Tulad ng pagtitingin natin ay pumunta tayo sa Bali. I want to suggest one thing when we're assessing, kasi madalas dito sa Pilipinas kung mag-assess tayo kung maganda bang ginagawa natin o hindi, tayo lang nag-uusap. Ang gagawin natin dapat ikumpara natin sa yung mga magagaling. Tapos matuto tayo sa magagaling. No? So, I will give 2 examples. One is ang sinasabi nating development dito sa Batangas. Sabihin natin between Boracay and Bali. Kasi Batangas has the chance to become a Boracay or to become a Bali. Pag pumunta kayo sa Bali o sa Phuket, yung beach nila hindi kasing ganda ng Boracay. But they have all the high-end clients. The average person there spends $200 a day. The average person in Boracay spends much less. No? $200 to $500, and they have $700 resorts. Because sa Boracay, magulo. You know, the water is very high in, huwag na natin sabihin, but it's not good for us. But in any case, the sanitation, the road network, the logistics is congested. Hindi na plano ng maganda. So, maganda yung nire-require nila. Sila is stricto sa requirement, but they are also flexible. O, ito, you give it 1 month later, like this, and so, these things we are able to do and we are able to discuss, no? So, we are happy with that. But, we want it to be a level of strictness. If you go to any place na parang cowboy lahat, hindi rin yan maganda. No? The other thing is yung napag-usapan natin sa itong hulihang katanungan natin tungkol sa assessments ng property, maibigay ko ng konting experience na ikukumpara rin tayo sa yung mga katatabi nating bansa. No? It is correct because quite clear and quite logical yung basis ng assessment na ito ay based on the value of the property, at habang umakyat ang value ng property, you have 1 year to adjust at ganyan. No? Ito ay pag ikumpara natin sa katabi nating bansa, this is both sometimes this is better, sometimes this is not as good. No? Because in our neighboring countries, you give, for instance, you go to Singapore, the first $500,000 of income libre, no tax. No? Pabalikin mo muna yung pera ng tao. No? If you have a tax loss, Philippines carry over 3 taon lang ho eh. That means kung nalugi kayo, bahala ka na sa buhay mo. May 3 taon kang bumawi. Pero kung babawiin mo yung tax loss, gaano katagal bago ibabalik sa yung tax credit?
Pero kung pumunta ka sa Amerika or sa Hong Kong, yung tax loss mo, indefinite. Hanggat bumawi ka, hindi ka kailangan magbayad. At kung hindi ka nakabawi, nag-give up ka, pwede mong ibenta sa kanya. At masasabi natin na, maraming dayaan yan, gigimikan yan. Pero pag yan ang ginagawa sa Amerika, pero hindi sila pwede natin gawing stricto pag ginawa. That way, yung tao ay willing to take a risk. Even the small guy, even the big guy. Because right now, with the situation here, panalo ka o talo ka, sabihin natin pumunta ka sa Maynila, hindi naman dito, sa Maynila, napakataas ng zonal valuation. In some places, say yung condo, binibenta ng 35,000 a meter lang, pero yung zonal valuation 60,000. Hindi ka pa kumikita. Siguro binibenta mo yung condo mo, nakatira ka dyan, binibenta mo dahil nahihirap ka, malulugi ka palalo. So, lugi ka na, lugi ka palalo. It is based on transaction. It is not based on gain or loss. That's not saying we are not okay as a business. We have been able to understand and manage this. But a lot of starting na business people don't understand this and don't know how to manage this. Kasi bawat negosyante may learning curve yan. So habang natututo siya at nalulugi siya, yung sistema ng ibang country gives you an allowance na hindi ka ma-wipe out. Kung nagkamali ka, hindi ka zero out. Pero dito, kung nagkamali ka, pak, patay ka. No? So, hindi naman sa tama o mali, you can do that in a developed economy. So, let's say, kung sa Amerika ka at bangko ka at nagkamali ka, hindi lang yung lugi mo ang suffer mo. Bibigyan kita ng malaking penalty. Tama yan kasi yung bangko, sophisticated investor na. Pero yung sa startup investor, they have all these laws that encourage the startup. Dahil sa yun sa beginning na negosyante at tayo yung nagdaan dyan at sa swerte natin naman ay naraos natin yan, no? Pero hindi lahat nakikita natin sa mga kaibigan natin. Maraming isa o dalawang taya, patay na. That means the rest of their life they cannot get up. So it would be good, but this is not the assessor's job or problem, because their problem is to correct. It's a government policy issue, a business issue that we need to work together. Maybe, I don't know if we can ever do that, but other countries are doing it because all over Asia in the last 7-8 years, they are all dropping their tax rates. India has dropped their tax rates. Malaysia has dropped their tax rates. Everybody is dropping because they are looking at the model of Singapore and Hong Kong. That the tax rate is only 16% on income and free on import and export. There is no tax on import and export, but napakaunlad. But it depends on the amount of business you generate and anong pinanggamitan natin ng yung pera na kinolekta ng ating mga kaibigan tulad ni Assessor dito. It's not the question of collection, it's how we use it. If I give you 100 pesos, I would rather give him 1 million pesos na malaki ang naibalik niya sa negosyo natin kaysa bibigyan ko sa iyo ng 10,000 pesos at walang nababalik. Pero yung 100 pesos, bigay ng kaibigan na lang yan. Pero between 10,000 and 1 million, you give me 2 million, why I will not give you 1 million in value? No? Why will I give you 10,000 and then you give me 12,000 in value? I will give you 1 million, you give me 2 million in value. So, it is a cycle that lahat tayo, kailangan tayo magtulungan na pataas ng pataas yung cycle. Suggestion lang ho ito. Thank you ho. Siguro yung binanggit mo ay talagang yan ay tinatalakay dito sa higher level ng investment climate dito sa atin sa policy making. Datapwat ako naman natutuwa doon sa sinasabi mo na dito naman sa Lipa ay wala namang naging wala ka namang naging unusual na experience at naging mahusay naman ang transaction. Ibig sabihin ay atraktibo ang magkaroon ng investment dito sa atin. Ang sinasabi nating mahusay is when you are in business, you don't expect anything to always be smooth. Pero wala yung unusual. Kasi kahit papaano, maski sa pamilya natin, minsan meron tayong mga things that we have to thresh out. No? But here,
the value is there, the people are friendly, and people are willing to work it out. That is all you can ask from each other, even from us. If we do business together, we cannot expect na hindi tayo nagkakaroon ng different view. So, ang maganda dito, apart from this na willingness to thresh things out and friendliness, and we have been able to always work things out, there is a lot of value in terms of both the natural endowment ng Batangas at ng development. Yes, the people, malaking bagay yung mga tao. The most important part is the people. Pagpunta ko ng Vietnam, dati, sabi ng mga tao, ng mga investor na kasama ko, napakahirap ng Vietnam, huwag kayong pumasok. Pero may napansin ako, do you know that 2 years ago, 3 years ago, they surpassed the Philippines by far. You know, we had only about less than $1 billion foreign actual investment, and Vietnam had more than $3 billion. Their steel consumption, which shows their construction rate, already exceeded the Philippines 3 to 4 years ago. And their export rate is way above already, you know, if you cancel out, if you talk about net exports. Dahil sa yung exports natin malaki, pero yung retained in the Philippines maliit. Dahil sabihin natin semiconductors, malaki ang export, pero yung labor component lang natin sinasupply may import muna tapos export Pag ni-net out mo yan, maliit lang yung natitira So we need that kind of analysis. Yung Vietnam, sabi ng mga kasama ko na napakahirap nito. Yung mga restaurant nila, hindi lang monoblock ang mga upuan, pero mababang monoblock. Yung magluluhod ka para makaupo ka. Pero may nakita ko, sabi ko, manood kayo na ito, masasurpass lahat kayo, yung mga kasama natin, Malaysian, ganyan. Sabi ko, bakit? Every fourth store they have is a bookstore. And these are all second-hand stores dahil walang pera sila. At ito all tungkol sa pag-nursing, pag-aaral, pag-English, pagpunta sa Amerika, ganyan. So, makikita mo ang kasipagan ng tao. At makikita mo pag lumalakad yung mga tao, mabilis. At kung magtrabaho, mabilis. Doesn't mean they don't have problems. Dahil yung gobyerno dyan, napakagulo. No? Napakagulo ng gobyerno, magulo yung roads, pero yung value nandiyan Kaya, they have much more investments than the Philippines. Since 4 years ago until today, they already have much more each year than Philippines. Even though they are still, GDP nila ay mas mababa pa. So it's not the question of magkano ang binabayad mo. Ang question ay anong value ang nakukuha mo. No? Let's not be too cost, dahil Batangas is not a very poor province. So we don't think ano ang cost, ang think natin ano ang value. But we have to think of what is the cost for certain level of the entrepreneurs and business, because some kind of business is cost-oriented. If you do agriculture, if you do garments, if you do, because hindi naman lahat maging negosyante. Yung iba are fit just to be employed. But this is part of our population. And we have to, in commodities, yung agriculture, poultry, we have to compete with China. So it's a cost-oriented industry. It's not a value-oriented industry. O yung garments is a cost-oriented industry. Pero may mga value-oriented industries, pag pinasukan natin, aangat yung buong Batangas is tourism, outsourcing, mga ganon. So titingnan natin, kailangan may policy na hindi isang policy lang, isang damit para sa lahat ng tao. May iba-ibang klaseng policy para sa iba-ibang industriya. Okay. Very informative. And I think we'll have more of him sa mga susunod natin na mga talakayan, especially on tourism. Sayang at hindi natin nasama si George. We'll have, ang bilis ng oras natin hanggang 9:30 lang tayo, hanggang 10:30 lang tayo. So we'll have the last two questions. One is, one will be from kay Marlon, kay Murada, ay kay Jimmy, Sige, paki-on yung microphone. Good morning po. Gusto ko lang po mag-share tungkol po sa real estate industry dito po sa atin, na umaasa po ang aming pong samahan ng Philippine Association of Realtors Board, ito pong Lipa City Realtors Board na under po sa kanila, ay makakapag-share po ng isang magandang usapang pangkaunlaran dito sa Batangas. Sa paano pong paraan. Kasi po, meron na pong ibinaba na po yung Real Estate Service Act. Dito po, i-take note po natin yung pong mga ahensya ng gobyerno.
yung pong BIR, yung pong assessor. Kasi po doon po sa Real Estate Service Act, ang assessor po kasama po doon. Nasasakop po siya ng batas na yon. Yun po ang Republic Act 9646. Kami po ay magkakaroon po ng forum between, public forum po ito dahil po na-formulate na po yung IRR, Implementing Rules and Regulation. Dapat po within this year, matapos po yon at nang may implements na. Magkakaroon nga po ng public forum between May to June. At kung ito po ay may pasa sa public forum at tayo pong unang makakaalam nito, umaasa po kami sana po dito po sa Batangas madala kasi po tayo po sa Batangas ang unang makakaalam at may implements, tayo po magbe-benefits. Napakaganda po noon. Sige, discuss natin yan mamaya pagkatapos ng forum natin. So we'll have the last question siguro from Kaped or kay, sino sa inyo? Ikaw na lang. Ibig ko na lang may tanong, Engineer Ed. Sabi mo ay pwedeng i-apila ang inyong assessment. Kung ako'y mayroong apila, saan ko dadalahin? Sino ang tatanungin? Under Section 260 po ng Local Government Code, any owner who is not satisfied with the action of the assessor may file his appeal within 60 days upon receipt of the notice of assessment. Filed his appeal with to the local Board of Assessment Appeal of the province or the city. Kasi po merong Board of Assessment Appeal ang kanya-kanya pong ahensya ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang panglunsod. Okay, sa pamahalaang panglalawigan po ay ang Local Board of Assessment Appeal ay binubuo ng Register of Deeds as the chairman. Ang dalawa po niyang miyembro ay ang provincial fiscal at ang provincial engineer. Samantalang sa city, local board of assessment appeal of the city is the city register of deeds as a chairman and the city engineer and the city prosecutor as the members. So ang kakailangan lamang pong gawin ng may-ari ay magdala siya ng petition form of appeal, petition, appeal in a petition form sa Register of Deeds at bibigyan po niya ng kopya ang palalawigang inhenyero at palalawigang prosecutor. Yun po ay kinakailangan gawin 60 days upon receipt ng notice of assessment issued by the assessor. Okay, thank you very much. Last question from Mar. Kay Director Mar. Ito ay katanungan kay Ginoong George C. Siguro napakaganda ng binigay niyang mga ideas at ito ay may potential na makapag-invite na makapag-produce tayo talaga ng isang airport dito sa potential na si Mr. George C. ay may magandang adhikain sa probinsya ng Batangas ay makakapag-invite siguro siya ng mga investor para makapag-put up ng isang airport dito. Thank you, Omar. I think that the idea of an airport in Batangas is so attractive, you don't have a problem getting investors. Ang alam ko ay meron ng interesado eh. At kapag hindi sila makakuha, tayo ay makakakuha. Walang doubt yan. The question ho is kung ano ang plano dito at ano ang priority na ibibigay dito. Dahil sa ito ay pinaglalaban na right ng between provinces. Ang tayo ay sa tendency natin sa Pilipinas ay maghintay sa yung kung sino ang ating kino-consider na boss, whether it's a company or government. But if I'm a manager, I don't need to wait for the boss to tell me, let's think another way, no? Aggressive country. I don't need for the boss to tell me ano ang dapat kong gawin today. Kung meron akong naisip na pwedeng gawin ng kumpanya, pupunta ako sa boss ko, sasabihin ko, boss, pwede tayo natin gawin ito, kikita tayo, and it is not unfair to say, dagdagan mo naman yung kita ko, my salary. Kasi the same, let's not be embarrassed to ask for more.
but I'm willing to give more also. So if we propose, the province of Batangas doesn't need to wait for somewhere to say pwede ito, hindi pwede. Kung nakita natin pwede sa atin, hindi naman tayo makikiaway, pero kung sinabi natin, oy, ganyan, pwede natin gawin ito, we will do this together, lahat tayo makikinabang, ay napakaganda because yung airport sa Batangas is a natural. No, hindi naman ibig sabihin in one step maging international. There is not one place in the Philippines or in the world na nagkaroon ng international airport na hindi nag-boom yung place na yan. Lahat na yan immediately increase in tourism, increase in trade. Lahat. No exception. Okay, George, medyo curious lang ako dahil ang lawak ng alam mo sa mukha ng Batangas. And siguro pwede bang malaman kung ano ang mga projects nyo dito sa Batangas para lang sa kalaman ng ating mga kababayan? Yung project lang natin ngayon dati dito ang project natin ay yung Bel Air Residences na katabi ng Fiesta Mall, which we consider probably the best location in Lipa dahil siya ay malapit sa munisipyo, malapit sa kolehiyo, sa ospital at katabi ng mall, no? So ito ay maganda. Pero yung sinasabi natin tungkol sa Batangas is part of the feeling that when we are in a place, we are not here to benefit just ourselves. No? So that means it's good for us and good for, if what's good for us should be good for Batangas, what's good for Batangas will be good for us and good for the Philippines as well, as sabi ni engineer ditong Engineer Sedo na katabi natin. So that is the way that if we doing business, we always think of our stakeholders, na lahat ng kasamahan natin, yung gobyerno, yung private sector, yung ganyan. And we have to think this way for everybody to move fast because we don't want to beat each other. We'll beat the competition outside. That way, yan ang... Thank you very much, George. Bueno mga kaibigan, tayo po inabot na po ng panahon sa ating panatuntunan, pero bago po tayo magpaalam, meron tayong guest dito galing po sa... Ito ay IT specialist daw sa computers, ano? IT specialist si Leober Alea. Bigyan natin ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanyang mga activities, yung kanyang mga ginagawa. Hello po. Hello po, thank you po sa... Hello po. Good morning. Thank you po sa pag-invite niyo dito sa akin. About po dun sa mga chamber po. Okay. Thank you very much, Leober. Bueno mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na po sa ating programa. Huwag po kayong aalis sapagkat papasok po yung programa po ng Air Force. Yung 30 minutes of the APAP Batangas will be provided to the activities po ng Air Education Training Command with si Major or Captain Kapili at saka kasama po si Sergeant Villaruel. So sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, nais po nating magpaalam na po sa inyo, but before that, hingan mo natin ng parting words ang ating po mga unang-unang ating mga partners dito, si Ding. So, APAP Batangas, ang ngalan ng Rotary Club of Lipa South, ang magandang umaga po mga kababayan. And si past President, President pala, si President Calao. Sa ngalan po ng Batangas Chamber of Commerce, nagpapasalamat po kami sa aming guest, kay Mr. George C. at saka kay Engineer Sedo, na nabigay po ng magandang inspirasyon sa ating mga negosyante dito sa Batangas at maghihikayat para marami pang investors dito po sa ating probinsya. And Director Mar Amparo. APAP Batangas, ating papurihan ng APAP Batangas dahil ito ay nagbibigay ng magandang impormasyon sa mga Batanggenyo at sa iba pang lugar dito sa nakakarinig at nakakakita sa amin. Kay Aida Murada. Maraming salamat po, lalo na po sa APAP Batangas bilang kinatawan po ng Realtors Board of Lipa City and also sa Chamber of Commerce bilang BP. Maraming pong salamat lalo po kay George C. at kay Engineer, kay Ma'am sa Umujo. Sir, thank you very much. At isa po kami sana narito na nakasama niyo. Kasama si Jimmy.
On behalf of Realtors Board of Lipa, nagpapasalamat po. Binigyan niyo ng opportunity na mapasama dito. Maraming salamat po. Kay Magandang Mr. umaga. Kiko De Villa. Sa ngalan po ng magmamanok at magbababoy at magsasaka, kami po ay handang tumulong at kung sakali baka po rin kami lalapit at kami naman ang hihingi ng tulong. Magandang umaga po sa inyong lahat. And kay Leober Alea. Sa ngalan po ng Up Batangas na thank you po. Thank you po. Meds. Maraming salamat po sa aming mga bisita. Sana po ituloy-tuloy nating pagtulong-tulungan ang pagtataguyod sa aming programang Up Batangas. Thank you very much. Yan po ang ating mga partners po sa ating Up Batangas at tayo po nagpapasalamat sa ating pong mga panauhin ngayong araw na ito kay Eduardo Cedo Jr., ang Provincial Assessor's Office po ng Batangas. Kaed, for your parting words. Ang pamahalaan po ng palalawigan ng Batangas ay nakalaang maglingkod kahit anong oras, kahit linggo. Kasiyahan po namin ang maglingkod. Andyan lang po kami, utusan po nyo kami. Utusan lang nyo po kami. Magpapasalamat po kami ng buong puso. Magandang umaga, Up Batangas. And George. Thank you, Holit Colonel Samudio, Lieutenant Colonel, Rotary South at si Mr. Calao na kaibigan natin from Batangas Chamber. We're very willing to continue to help working things out, and Batangas is looking up. I'm very convinced of that, and I hope all Batangueños have a good Sunday today. And Bonils? So sa pangalan po ng BIR, Nilda Samudio po, thank you very much at your service. Mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating pong Up Batangas. Araw po ngayong Sunday at as usual ho, huwag niyo pong kakalimutan na manood po sa Cable TV Channel 6. Tayo po ay live na napapakinggan galing po dito sa Blue Sapphire. Courtesy ho ni Dean Go. At maraming salamat dito sa lugar na ito. Napakalamig, napakaganda. At maraming salamat na kay Dean para po dito sa paggamit po ng Blue Sapphire. At sa ating pong partners sa 98.5 FM kay Dennis Macanaya at sa Cable TV Channel 6 kay Edwin De Jesus na makakasama natin next time. Ito po ang inyong lingkod si Lieutenant Colonel Jerry Samudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero meron lang kasi napaka